Teka lang, wag muna kayong tumugtog. Hindi iyon ang unang linyang gusto kong marinig sa araw ng kasal ko. 10 minuto bago bumukas ang mabibigat na pinto ng simbahan, hawak ko ang puting bouquet na pinagpilian ko pa ng 3 linggo. Rosas na hindi masyadong bukadkad, lisianthus na banayad ang ulay, at ilang dahon ng eucalyptus na may malamig na amoy. Nanginginig na ang kamay ko pero hindi dahil sa kaba ng isang babaeng ikakasal. Hindi. Dahil ilang segundo bago niyon, may narinig akong hindi na pwedeng mabura. Kung ikaw ang nasa lugar ko, anong gagawin mo? Kapag ang lalaking takakasalan mo, ilang hakbang lang ang layo, biglang bumulong sa sarili niyang ina at malinaw na malinaw mong maririnig ang tunay niyang dahilan. Tutuloy ka ba dahil andyan na lahat? O hihinto ka kahit nakakahiya, kahit masakit, kahit wasak ang pinaghirapan mong buuin? Bago tayo tumuloy, makisabay ka muna sa akin hanggang dulo. Mag-comment ka rin kung sa tingin mo kaya mong umatras sa mismong altar kapag nalaman mong mali pala ang taong pinili mo. Mag-like, mag-share at mag-subscribe ka kung gusto mo ng mga kwentong hindi lang basta masakit, kundi may laman, may bigat at may totoong pinanggagalingan ng desisyon. Ako si Lara Cruz, 29 na taong gulang noon, at sa umagang dapat sana'y pinakamaganda sa buhay ko, natutunan ko na ang pinakamatimis na tunog sa loob ng simbahan ay hindi pala kampana, kundi ang pagbasag ng tiwala. Sa Taal, Batangas ginanap ang kasal namin, lumang simbahang bato, makapalang pader, malamig ang sahig at kahit puno ang paligid ng bulong, kamera at maharang tugtog ng string quartet, may klase ng katahimikan doon na parang lumulunok ng lihim. Naamoy ko ang wax ng kandila, ang pinong halimuyak ng sampagita sa mga bangko, at ang bahagyang kasim ng lumang kahoy na inabutan na ng ilang henerasyon ng dasal, luha at pangako. Suot ko ang bestida na iniponan ko ng matagal, hindi marangya, walang sobrang kinang, simpleng ivory satin na may manipis na borda sa manggas at likod. Gusto ko kasing magmukhang totoo sa araw na iyon, hindi prinsesa, hindi reyna. Babae lang na sigurado sa taong pakakasalan niya. Akala ko sigurado ako. Nasa gilid ako noon ng pasilyo papuntang sa Christie. May inaayos ang coordinator sa laylayan ng damit ko. Naririnig ko ang mahinang usapan sa kabilang kanto. Kilala ko ang boses ni Adrian kahit paibulong niya iyon habang nakayuko. Ma, tiisin ko lang to hanggang makuha ko ang pera. Parang may humampa sa tenga ko. Hindi malakas, hindi marahas, pero eksakto sa lugar na kayang magpatigil ng dugo. Sumunod ang boses ni Divina, nanay niya, mababa pero matalim. Konting tiis na lang, pagkatapos nito, maaayos na rin lahat. Hindi ko alam kung alin ang unang bumigay sa akin, ang tuhod ko o ang mga daliri kong nakahawak sa bouquet. Nabitawan ko iyon. Bumagsak sa sahig ang ilang puting talulot at gumulong ang isang pirasong dahon palapit sa dingding. Nilingon ako ng coordinator. Ma'am Lara? Hindi ako sumagot agad. Tumingin lang ako sa mga bulaklak sa paanan ko, na parang may kakaibang yabang ang pagkalat nila sa sahig. Parang sinasabi nilang, "Ayan Lara, may bumagsak na, hindi lang bouquet mo." Pinulot ko iyon ng dahan-dahan, isa-isa, dahil kapag bigla akong tumayo, baka bumigay ako, at hindi pwedeng bumigay agad, hindi pa. Maya-maya lumapit ang maid of honor kong si Bea, pinsan ko. "Okay ka lang? Namumutla ka?" "Mainit lang," sabi ko, kahit ang totoo, ginigining ako sa batok hanggang guludkod. "Tubig?" Umiling ako. Ayokong may hawakan ako na baka mabitawan ko rin. Mula sa kinatatayuan ko, tanaw ko ang dulo ng red carpet sa loob ng simbahan. Nakaayos na ang principal sponsors, may mga kamag-anak ng nakapwesto. Naririnig ko ang mahinang kalansing ng kamera, ang paos na utos ng videographer na, "Sir, tingin lang po rito." At ang tunog ng sapatos sa marmol, at ang boses ng organist na sinusubukan ng huling nota. Lahat handa na. Lahat nakatingin na sa simula ng buhay na akala nila'y maganda. At ako, nakatayo sa gilid, iniisip kung paano mo sisimulan ng isang kasal kung ang pundasyon mismo may halong panloloko. Ang pera na tinutukoy nila ay hindi basta sobre ng ninong o ambag sa reception. Alam ko agad kung ano iyon.
Iyong trust na iniwan ni Mama bago siya manatay. Hindi ko iyon hinahawak ng walang dahilan. Matagal iyong nakatali sa bangko at may mga kondisyon bago ma-release ng buo. Ilang beses nang itinanong ni Adrian kung kailan ko raw bang balak galawin iyon. Ilang beses ko ring sinagot ng mahinahon na hindi ko iyon priority. Pero may kakaibang kislap lagi sa mata niya kapag napag-uusakan ng pera. Parang hindi siya makapakali hanggat hindi malinaw sa kanya ang halaga, petsa at paraan. Noon, pinili kong isipin na baka normal lang yun. Magpapamilya na kami. Siguro gusto lang niyang planuhin ng future. Noong sandaling iyon sa gilid ng simbahan, naisip ko na hindi pala future ang pinaplano niya. Access. Lara, boses ng tatay kong kapatid ni Papa, iyong Tito Ramon, na siyang naghatid sa akin mula nung nawala si Papa. Mahinahon lagi siyang magsalita. 2 minuto na lang. Tumingin ako. Malinis ang barong niya pero kita ko ang pawis sa sentido niya. Kinakabahan din siya para sa akin at mas lalo akong kinurot ng konsensya dahil alam kong isang salita ko lang pwede kong patigilin ng lahat. Pero kaya ko ba yun? Doon? Sa harap ng lahat? Sa mismong araw? Anak? Tanong niya, may problema ba? Napakurap ako. Maraming beses ko nang pinangarapang marinig na tawagin akong anak sa ganoong tono. Protektado, sigurado, may pahinga. Pero nang oras na kailangan ko iyon, hindi ako agad nakasagot. Dahil ang totoo, sa ilang segundong iyon, 2 ang naglalaban sa loob ko. Yung unang boses, galit na galit. Sigaw niya, ilantad mo, ngayon na, dito mismo. Hayaan mong mapahiya sila. Yung pangalawang boses, mas tahimik, pero mas matalim. Sinabi niya, huwag kang gagalaw ng galit. Gagalaw ka ng malinaw. Huminga ako ng malalim. Naamoy ko ang perfume kung pinag-isipan ko pa kung bagay ba sa simbahan. Hindi matamis, hindi masakit sa inong. May halong puting bulaklak at kahoy. Bigla kong naalala sinabi ni Mama noon bago siya manatay. Kapag may desisyon kang mahalaga anak, huwag mong ibigay sa pinakamalakas na emosyon mo. Ibigay mo sa pinakamalinaw na isip mo. Sa unang pagkakataon ng umagang iyon, tumingin ako direkta sa pinto ng simbahan at hindi sa altar, at doon ako nagpasya. Hindi ako maglalakad papunta roon ng bulag. May babaguhin ako. Hindi nila paalam. Pero bago pa bumukas ang pinto, alam kong hindi na ito ang kasal na plinano nila para sa akin. Ang pinakamasakit sa pagtataksil, hindi yung mismong sandaling nahuli mo sila, kundi iyong kasunod noon. Kapag isa-isang bumabalik sa isip mo ang mga pangyayaring dati mong tinawag na maliit, simpleng misunderstanding o baka pagod lang siya. Tapos bigla mong makikita na hindi pala magkakahiwalay na tuldok ang lahat. Isang guhit pala iyon, at ikaw ang ayaw tumingin sa kabuuan. Habang inaayos ni Bea ang belo ko at si coordinator ay pabalik-balik sa pagitan ng bridal room at pinto ng simbahan, nakaupo ako sa harap ng salamin na may dilaw na ilaw sa gilid. Hindi ko halos makilala ang sarili ko. Ayos ang makeup ko. Hindi ako humahagulgol, hindi ako mukhang iniwan, hindi ako mukhang niloko. Mas delikado pala ang ganon. Kapag tahimik kang nasasaktan, mas mahirap makita ng iba na unti-unti ka nang nagdedesisyon na putulin ang isang buhay na sanay sisimulan mo. Una kong naalala ang usapan namin ni Adrian 3 buwan bago ang kasal. Nasa maliit kaming cafe sa San Nicolas noon, iyong malapit sa munisipyo na laging may amoy na gatas, tinapay, at aircon na kulang sa linis. Casual na usapan lang dapat iyon tungkol sa guest list. Bigla niyang naisingit habang kinakalikot ang kutsarita sa tasa ng kape, "Love, kapag kasal na tayo, mas madali na sigurong i-consolidate ang finances, no?" Napatingin ako sa kanya. Consolidate? Oh, para hindi kalat. Yung sayo, sakin, mas maayos kung may joint planning. Wala namang masama roon sa unang dinig, lalo na kung engaged na kayo. Pero sumunod agad ang tanong niya. Halos walang pagitan. Yung trust na iniwan ni tita, may maturity date na ba yun or after marriage pa may ibang option? Natawa pa ako noon ng pilit.
Bakit mo natanong? Umayos siya ng upo. Wala lang, para aware tayo. Future natin iyon. Future natin. Ilang beses kong binigyan ng magandang kahulugan ng linyang iyon. Hindi ko sinabi sa kanya noon na hindi simpleng savings ang iniwan ni Mama. Ito yung perang pinaghirapan niya sa maliit niyang printing business na pinalaki niya kahit mag-isa na lang siyang bumuhay sa akin nang mawala si Papa. Bago siya pumanaw, ipinagkatiwala niya iyon sa Bank Trust Department kasama ng ilang malinaw na bilin. Gamitin ko lang kapag malinaw ang dahilan, kapag hindi dahil sa pressure, at kapag hindi para takpan ng mali ng ibang tao. Hindi ko iyon sikreto para saktan si Adrian. Boundaries iyon. Iba ang hindi nagsisinungaling sa hindi basta-bastang ibinubuhos ang lahat ng detalye sa sino mang nagtatanong. Pero mapilit si Divina. Sa bridal shower ko pa lang, nakangiting sinabi niya habang hawak ang tasa ng tsaa, "Buti na lang, Hiha, may naiwan sa iyo ang mama mo. Hindi ka mabibigla sa buhay may asawa. Hindi tulad ng iba na puro mahal lang ang dala." Natahimik ang mesa noon. May ilang tita na nagkunwaring abala sa pagkain. Si Bea sinipa ko sa ilalim ng upuan para wag akong pumatol. Ngumiti lang ako. Hindi naman perang bumubuhay sa marriage. Hindi, sagot ni Divina, sabay higop. Pero malaking tulong kapag meron. Noon ko pa dapat inamin sa sarili ko na may mali sa paraan ng pagtingin niya sa kasal namin. Hindi bilang pagsasama, kundi bilang timing. May isa pang insidente. Maliit lang sa paningin ko noon, pero bumalik sa isip ko ng buo habang nakatitig ako sa salamin sa bridal room. 2 linggo bago ang kasal, may final meeting kami sa events place para sa reception. Nandun ang florist, catering manager, host at coordinator. Late si Adrian, gaya ng madalas. Pagdating niya, hindi man lang humingi ng paumanhing. Dumiretso agad siya sa mesa ng coordinator at tinanong, "Kapag may same-day billing adjustment, pwede bang kay Lara i-address para isang lagayan na lang?" Napalingon ako. "Bakit same-day adjustment?" Ngumiti siya na parang biro lang lahat. "Wala, para prepared." Pero nakita ko ang coordinator na si Mina na bahagyang napangiwi. Professional lang siyang tumanggo. Wala siyang sinabi noon, pero nang magkasunod kami sa hallway matapos ang meeting, marahan niyang binulong sa akin, "Ma'am, okay lang po ba na si Sir lang ang laging nagtatanong tungkol sa payment schedule? Baka lang po gusto niyong i-remind na lahat ng final billing sa inyo lang ako kukuha ng approval." Naiinit ang tenga ko noon, hindi sa galit, kundi sa hiya. Ganun ba siya kadalas magtanong? Sandaling nagdalawang isip si Mina bago sumagot. Hindi naman po sa panghihimasok. Siguro excited lang. Pero 3 beses na po siyang nag-follow up nang hindi ko alam kung informed kayo. Excited lang. Ilang beses ba ginagamit ang salitang iyon para pagtakpan ng pagiging pakialamero, ang pagiging atat, ang pagiging may ibang pakay? Sa bridal room, napahawak ako sa palda ng bestida ko. Kumuskus ang tela sa palad kong malamig. Sa labas, narinig ko ang mahinang boses ng host na kino-confirm ang sequence, entourage, bride's march, opening prayer. Parang normal ang lahat. "Lara," umupo sa tabi ko si Bea. "May gusto ka bang sabihin sa akin na totoo?" Napatingin ako sa kanya sa salamin. Si Bea ang tipo ng tao na hindi dumadaldal kapag may krisis. Kaya nung narinig ko ang tanong niya, alam kong hindi niya ako tinutulak. Sinusundo niya lang ako papunta sa totoo. Narinig ko si Adrian. Sabi ko. Humigpit ang hawak niya sa maliit na handkerchief ko. "Anong narinig mo?" Nilunok ko muna ang bara sa lalamunan ko. Na tinitiis niya lang ito hanggang makuha niya ang pera. Hindi agad siyang nagsalita. Kita ko lang sa salamin ang pagbabago ng mukha niya. Mula pag-aalala, naging malamig na pag-intindi. Hindi gulat ang una kong nakita sa kanya, kundi pagpapatunay. "At may sasabihin pa ako," mahinang sabi.
Iniisip ko kung dapat bang sabihin ko bago ang kasal, pero ayokong sirain kung mali ang hinala ko. Unti-unti akong humarap sa kanya. Anong hinala? Himinga siya ng malalim. Nung isang linggo, nakita ko si Tita Divina sa labas ng bangko malapit sa plaza, kasama si Adrian. Narinig kong binanggit niya ang apelido mo sa phone at ang salitang release conditions. Hindi ko lang pinansin kasi baka related sa wedding payments. Pero Lara, nakurap siya. Hindi maganda ang pakiramdam ko noon. Parang may malamig na bagay na ibinuhos sa likod ko. Bakit ngayon mo lang sinabi? Dahil walang matibay at ayokong maging dahilan para pag-awayan niyo kung mali ako. Humawak siya sa kamay ko. Pero kung tama ang narinig mo ngayon, hindi na to simpleng kutob. Hindi ko alam kung alin ang mas masakit. Ang posibilidad na matagal na silang pinagplaplano ako o ang katotohanan na ako mismo ang paulit-ulit na pumipili ng paliwanag na mas komportable sa paningin ko. Mula sa labas, narinig ko ang mahinang katok na, 5 minutes, ma'am, sabi ni Mina. 5 minutes. 5 minuto para magpasya kung papasok ako sa altar na buhi o lalabas sa araw na ito na babaeng nagligtas sa sarili niya. Tumingin ako kay Bea. Kapag tumuloy ako ng walang ginagawa, kasabwat ako sa sarili kong panloloko. Hindi ka kasabwat, sabi niya. Biktima ka. Umiling ako. Hindi na kapag alam ko na. Doon ko naramdaman ang isang kakaibang linaw. Hindi pa plano. Hindi pa eksaktong hakbang, pero malinaw na isang bagay. Hindi ako pwedeng magkunwari na wala akong narinig. Hindi ako pwedeng umasa na baka explanation lang ito pagdating sa reception. At higit sa lahat, hindi ako pwedeng pumirma sa kahit anumang papel na nanginginig ang loob ko sa pagdududa. Tumayo ako. Nagulat si Bea. Lara, dalhin mo sa akin si Father Emil at si Mina. Tahimik lang. Anong gagawin mo? Pinulot ko uling maayos ang bouquet ko at inayos ang isang nalalaglag na telapot. Sa unang pagkakataon mula nung narinig ko ang boses ni Adrian, hindi natakot ang nangingibabaw sa akin, kundi direksyon. Hindi pala lahat ng pagbabago kailangang maingay. May mga desisyong mas mabisa kapag ibinubulong lang sa tamang tao, sa tamang minuto, sa tamang lugar. Sa kasong iyon, sa maliit na opisina sa gilid ng sacristy, nangyari ang unang tunay na pagligtas ko sa sarili ko. Habang nakasuot ako ng bestida, may belo, may hikaw na pinamana pa ni Mama, at may mga matang naghihintay sa labas na akala'y atras lang ng ilang minuto ang dahilan ng pagkaantala. Si Father Emil ang unang dumating. Mahigit 6 na po na siya, pero tuwid pa rin ng likod. May klase ng mukha siyang hindi agad nanganghuhusga. Siguro dahil sa dami na rin ng kumpisal na narinig niya sa buong buhay niya. Pumasok siya ng tahimik, isinara ang pinto at hindi muna nagsalita. Tinignan niya lang ako ng diretsyo, hindi bilang bride, kundi bilang taong may pinagdaraanan. Anak, sabi niya sa mahinang boses, may dahilan ka ba para gustong ipahinto ang kasal? Hindi ko alam kung bakit sa simpleng tanong na iyon, halos malusaw ang tibay ko. Siguro dahil sa unang pagkakataon, may nag-alok sa akin ng pahintulot. Pahintulot na hindi ituloy kung hindi na buo ang loob ko. Father, sabi ko, pilit pinakakalma ang sarili ko. Narinig ko po mismo ang fiancé ko. Sinabi niya sa nanay niya na tinitiisin niya lang ang kasal hanggang makuha niya ang pera ko. Hindi siya agad kumilos. Hindi siya napaatras. Hindi rin siya nagsabi ng, baka naman, gaya ng karaniwang sinasabi ng mga taong mas gustong patahimikin ang problema kaysa harapin. Sigurado ka sa narinig mo? Opo. At sa tingin mo, naaapektuhan dito ang malaya mong pagpayag sa kasal? Doon ko naramdaman ang bigat ng tanong. Hindi dahil mahirap sagutin, kundi dahil malinaw ang sagot. Opo. Sabi ko, hindi na po ako malaya kung itutuloy ko ito dahil lang nakakahiya ng umatras. Tumanggo siya. Sa simbahan, mahalaga ang consent. Hindi pwedeng pilit, hindi pwedeng nilalamon ng takot, pressure o panlilinlang.
Sandali siyang tumahimik. Anong gusto mong mangyari? Nasa likod ko si Bea. Sa kanan ko si Mina na halatang pinipigilan ng sariling magtanong. Sa puntong iyon, wala nang oras para sa mahabang paliwanag. Kailangan malinaw. Gusto ko pong ihinto muna bago ang vows. Ayokong may pirmahan. Ayokong umabot sa puntong mahihirapan pa akong umatras dahil nakapagsalita na sa altar. Tumanggo si Father Emil unit. Mas mabigat na ngayon. May paraan. Hindi natin kailangang gumawa ng eksena sa harap ng buong simbahan. Si Mina ang sumingit, maingat. Mang, pwede nating baguhin ang sequence. Sasabihin naming may discernment pause dahil may concern sa documentation and consent. Principal sponsors at immediate family lang muna ang kakausapin. Iyon ang unang beses na narinig ko ang eksaktong hugis ng plano. Hindi sigaw, hindi sampalan, hindi drama para may mapanood ang mga tao, kundi isang tahimik na pagpreno sa mismong bahagi kung saan dapat nagsisimula isang panghagong buhay na pangako. Gawin natin, sabi ko. Mabilis kumilos si Mina. Lumabas siya para kausapin ng host at choir. Si Bea, kumuha ang phone ko sa maliit na bag at iniabot sa akin. Doon ko tinawagan ng abogado ng pamilya namin, si Attorney Sarmiento. Kaibigan ni Papa noon, pangbuhay pa siya. Hindi ko siya inimbitahan maging sponsor. Naroon lang siya sa reception dapat dahil matagal na siyang parang tiyuhin sa akin. Nang sagutin niya ang tawag, hindi ko na pinaligoy-ligoy. Tito, kailangan ko po ang simbahan, ngayon din. Lara, bakit? Anong nangyari? May kailangan po akong i-document at baka may kailangan akong pigilang pirmahan. Mabilis siyang sumagot. Paparating na ako sa side chapel, 5 minuto. Pagbaba ko ng tawag, may pumasok na parish staff na may dalang cordless phone. Ma'am Lara, may tumatawag daw po mula sa trust department, urgent. Napalingon ako kay Bea. Siya rin napatingin sa akin. Kinuha ko ang telepono. Hello? Good morning, Miss Cruz. This is Miss Alvarado from South Harbor Trust Services. Apologies for calling on your wedding day, but we needed to verify whether you authorized any third party to inquire this morning regarding the release conditions of your trust. Parang tumigil ulit ang paligid. Third party? Tanong ko. Pilit steady ang boses. Yes, ma'am. Someone called earlier citing details that are not publicly known. They did not pass verification, of course, but because the inquiry referenced your upcoming change in civil status, we flagged it and decided to reach you directly. Naupo ako. Anong details ang binanggit? I'm limited in what I can disclose over an unsecured line, ma'am, but the caller knew enough to indicate prior familiarity with the account structure. We did not share anything. We just need to know whether the inquiry came from someone you authorized. Hindi po, sabi ko. Wala akong inauthorize. Understood. We will note that. If you prefer, we can place an advisory alert on the file today, requiring your in-person confirmation and legal counsel presence for any future discussion related to release options. Pumikit ako nung maiin. Ito na yung hinahanap ko na higit sa kutob at higit sa narinig. Hindi pa ito kumpletong ebidensya ng lahat, pero malinaw na may gumagalaw na hindi ako kasama. Yes, sabi ko. Please place the advisory alert and note that any marital status change should not trigger any action without my direct instruction and counsel. Done, ma'am. Pagbaba ko ng telepono, ilang segundo akong walang nasabi. Ano? Tanong ni Bea. Tama ka, sabi ko. May tumawag sa trust department ngayong umaga. Mina, nakakabalik lang, napahawak ng sarili niyang dibdib. Diyos ko! Si Father Emil, halip na mataranta, ay lalo lang tumahimik. Iyon kang klase ng tutahimikan hindi takot, kundi paghahanda. Anak, mas malinaw na ngayon. Hindi tayo aabante hanggat hindi ka payapa at sigurado. Kumatok ulit sa pinto. Dumating si Attorney Sarmiento, bahagyang hinihingal pero buo ang tingin. Nang nakita niya ako, hindi siya nagsabi ng, ano na namang problema?
gaya ng karaniwang sinasabi ng mga matatanda kapag may aberya sa handaan. Dumiretso siya sa mahalaga. May pipirmahan ka ba dapat ngayon, bukod sa marriage contract? Walang balak pirmahan kahit ano, sabi ko. Good, sagot niya. At simula yun, wag mo nang hahawakan ang kahit ano na idudulas ng kahit sino sa'yo na hindi ko nakikita. Ipinaliwanag ko ng mabilis ang narinig ko at ang tawag mula sa bangko. Habang nagsasalita ako, lalo kong nararamdaman na hindi ito random na masamang sandali. May pattern, may naghahanda, may nag-aabang ng oras na maging legal ang isang bagay para mas madali akong mapasukan. May isa pa, sabi ni Mina, parang ayaw niya nang nagdagdag pero kailangan. Ma'am, kahapon kasi, nagtanong si Sir Adrian kung sino raw sa inyo ang may final authority sa supplier balances kapag family na kayo. Hindi ko lang hindi sinagot ng diretsyo. Napatingin ako sa kanya. Bakit hindi mo sinabi sa akin agad? Namula siya. Natatakot akong magmukhang nanganggugulo at akala ko baka normal lang sa inyo. Normal. Nakakapagod pala kung ilang pulgada lang ang layo ng salitang iyon sa salitang mapanganib. Tumayo ako at inayos ang belo ko sa salamin. Sa kabila ng lahat, maayos pa rin ang mukha ko. Doon ako pinakakinabahan. Dahil minsan, ang pinakaorganisado mong itsura ang takip sa pinakagulong bahagi ng buhay mo. Anong sasabihin sa labas? Tanong ko. Si Father Emil ang sumagot. Sasabihin natin ang totoo sa abot ng kailangan na may kailangang linawin bago magpatuloy. Principal sponsors at immediate family lang muna ang kakausapin. Hindi ito palabas. Proseso ito. Proseso. Sa wakas, may salita hindi emosyon ang sandalan ko. Huminga ako ng malalim at hinawakan ang buke ko. Hindi na nanginginig ang hamay ko gaya kanina. Hindi dahil hindi na ako nasasaktan, kundi dahil may direksyon na ang sakit. At habang nagsisimula ng pansinin ng mga tao sa loob ng simbahan na may delay, ako naman ay tuluyan ng lumalayo sa dating plano. Hindi pa alam ni Adrian, hindi pa alam ni Divina. Ang akala nila, ilang minuto na lang at makakakuha sila ng gusto nila. Ang hindi nila alam, ilang minuto na rin din at mawawala sa kanila ang kontrol sa buong araw na ito. At sa unang pagkakataon mula nang narinig ko ang bulong niya, handa na akong harapin siya. Hindi bilang nobya na desperadong humingi ng paliwanag, kundi bilang babae na hindi napapayag na gawing tulay ang pangalan niya, papunta sa pera. May mga araw na ang pinakamahirap hindi iyong pag-iyak, kundi iyong manatiling tuwid ang likod mo habang unti-unting dumarami ang ebidensyang pinagsasamantalahan ka ng mga taong halos ipagkatiwala mo na sana ang buong buhay mo. Sa loob ng side chapel, bahagyang humina ang ingay mula sa main nave. Ramdam pa rin ang mahinang tugtog ng organ, pero mas malinaw na sa pandinig ko ang mga maliliit na tunog. Ang lagitik ng fluorescent light sa kisame, ang pagpitik ng rosaryo sa daliri ni Father Emil, ang pagkuskus ng sapatos ni Attorney Sarmiento sa lumang sahig habang naglalakad siya pabalik sa akin, matapos makausap ang parish secretary. Naabisuhan na ang principal sponsors, sabi niya. Papasok sila dito isa-isa. Immediate family na rin. Si Adrian? Tanong ko. Pinaghihintay muna, sagot niya. At hindi siya natuwa. Hindi ko alam kung bakit pero sa gitna ng buhol-buhol kong iniisip, may isang malamig na aliw sa balitang iyon. Hindi dahil gusto ko siyang pahirapan, kundi dahil sa unang pagkakataon mula nang mabuo ang kasal na ito, hindi siya ang may hawak ng tasing. Hindi siya ang nagdidikta kung kailan dapat magsimula, sino ang dapat magsalita, at alin ang dapat palampasin alang-alang sa hiya. Pumasok si Tito Ramon kasama sina Ninang Letty at Ninong Oscar. Pare-pareho silang nag-aalala, pero maingat ang kilos. Parang alam nilang kapag masyado silang mabilis magsalita, baka tuluyan akong mabasag. Biya ang nagsara ng pinto sa likod nila. Ano na talaga ang nangyayari? Tanong ni Tito Ramon. Hindi galit, hindi rin balisa. Malinaw lang, iyong klaseng tono ng isang taong handang sumalo pero ayaw manghula. Tumingin ako sa lahat.
Pinili kong hindi ipaikliin ang totoo para lang hindi ito kasing bigat ng tunay nitong anyo. Narinig ko si Adrian, sabi ko. Sinabi niya sa nanay niya na tinitiis niya lang ang kasal hanggang makuha niya ang pera. Ninang Letty mapahawak sa dibdib. Diyos ko. May tumawag din po mula sa trust department. Dagdag ko. May nag-attempt magtanong ngayong umaga tungkol sa release conditions gamit ang detalye na hindi dapat alam ng kahit sino ng ganoon kadali. Ninong Oscar na retired branch manager sa bangko agad na tumuwid. Na flag? Opo, at nilagyan na po ng advisory alert. Tumanggo siya ng mabigat. Ibig sabihin, may gumagalaw na. Bago pa ako makasagot, muli na namang kumatok sa pinto. Parish staff iyon at may iniabot kay Mina na maliit na brown envelope. Ma'am, galing po sa reception coordinator. Urgent daw po. Kinuha iyon ni Mina at sinilip ang loob. Pag-angat ng mata niya, iba na ang kulay ng mukha niya. Hindi simpleng stress, hindi simpleng kaba. Parang may bagay siyang nakita na ayaw na niyang ako pa ang unang makabasa. Ano yun? Tanong ko. Nag-atubili siya. Ma'am, kung may kinalaman sa event o sa bride, may karapatan siyang malaman. Inabot na sa akin ni Mina ang laman. 3 photocopy iyon ng supplier documents, isang revised billing request, isang authority note, at isang draft na parang internal memo lang dapat. Hindi pa notarized, hindi pa final, pero sapat na para manikip ang sikmura ko. Sa itaas ng pahina, malinaw ang nakasulat. For post-ceremony settlement, transfer selected vendor balances under joint marital household, account CO of Mrs. Lara Cruz del Rosario. Namlamig ang kamay ko. May handwritten note pa sa gilid, halatang minadali. Discuss after contract signing. Don't raise before ceremony. Napapiklap ako ng paulit-ulit. Hindi dahil hirap akong basahin yun, kundi dahil malinaw na malinaw ko yung iniintindi. Hindi lang nila inaasahang makuha ang access sa trust ko. May nakaabang ng obligasyon, isasabit sa pangalan ko pagkatapos ng I do. Parang may humigop ng hangin sa maliit na kwarto. Si Bia ang unang sumabog. Anong kagagawan to? Si Mina halos pabulong na lang nagsalita. Ma'am, kagagawan po ito ng assistant coordinator sa kabilang team. Pinakita niya sa akin ng palihim. Akala raw niya aware kayo kasi si Sir Adrian ang nagpa-follow up kagabi. Kanino naka-address? Tanong ni Attorney Sarmiento. Sa 3 suppliers po, lights, sounds at 1 additional floral extension na hindi naman inapprove ni Ma'am Lara. Tinignan ako ni Tito Ramon. May utang ba si Adrian sa suppliers? Hindi ko alam, sabi ko, pero sa dibdib ko may sagot ng unti-unting kumakapal. Hindi lang wedding overages ito. Pakiramdam ko may mas malalim na butas na gusto nilang tabunan gamit ang bagong apelidong ikakabit sa akin. Kinuha ni Attorney Sarmiento ang papel. Binasa niya isa-isa. Pagkatapos, mahinahong sinabi ang eksaktong kinatatakutan kong marinig. Hindi pa ito enforceable pero malinaw ang intent. Kapag natuloy ang kasal, mas madali kayong i-pressure sa asawa na tayo narrative. Hindi legal agad ang lahat pero social leverage pa lang, malaki na. Social leverage. Iyon ang pinaka-Pilipinong bitag sa lahat. Hindi ka man obligadong sumalo, ipaparamdam sa iyong obligasyon mo dahil pamilya na kayo, dahil nakakahiya, dahil kami naman ang magkaanak, dahil ngayon mo ba kami iiwan, dahil maliit na halaga lang ito para sa katulad mo. At doon ko biglang naalala ang isang esena 2 linggo bago ang kasal. Nasa kotse kami ni Adrian, nakapila sa drive-thru nang tumunog ang phone niya. Saglit niya iyong sinagot, pagkatapos ay ibinul sa agad nang makita niyang nakatingin ako. Sino yun? Tanong ko noon. Supplier lang, sabi niya. May konting kulang sa bayad. Anong supplier? Hindi sa wedding, mabilis niyang sagot. Sa lumang racket ni Mama, huwag mo nang intindihin. Hindi ko na pinilit noon. Ayoko ng away bago ang kasal. Ayoko ring maging babaeng bawat tawag pinagdududahan.
Ngayon, nakaupo ako sa side chapel na suot ang bestida ko, hawak ang mga papeles na tahasang gumagamit sa magiging apelyido ko bilang pambayad sa utang na hindi ko alam, at naintindihan ko kung gaano kamahal ang kapalit ng bawat hayaan mo na ibinigay ko sa taong hindi marunong tumigil kapag may nakikitang mapapakinabangan. Mina, sabi ni Attorney Sarmiento, yung source mo pwedeng magbigay ng kopya ng metadata, kahit screenshot ng instructions or text thread. Tumanggo siya agad. Opo, natatakot lang po siyang madamay. Sabihin mo, hindi namin siya ilalantad ng walang proteksyon. Tahimik akong nakatingin sa mga papel nang naramdaman kong may lumapit sa akin. Si Ninang Letty. Maingat siyang lumuhod sa harap ko, hindi para makawaan ako, kundi para magpantay ang mga mata namin. Lara, sabi niya, kahit gaano karami ang nakaupo sa simbahan, huwag mong ipagpalit ang natitirang mga taon mo sa ilang minutong hiya. Hindi ako umiyak agad, pero parang doon ko unang naramdaman ng laki ng desisyong ginagawa ko. Hindi lang ito tungkol sa isang pangit na pangungusap na narinig ko sa koridor. Hindi lang ito tungkol sa trust, sa billing o sa mga suppliers. Ito ay tungkol sa uri ng buhay na bubuksan ko kung tutuloy ako. Isang buhay na sa umpisa pa lang, kailangan ko nang i-audit ang galaw ng asawa ko para lang hindi ako mahila sa problema niya. Isang buhay na ang biyenan ko, hindi ako tinitingnan bilang anak, kundi bilang access point. Isang buhay na bawat pagkakamali nila, inaasahang ako ang magbabayad dahil ako ang mas may maayos na pondo. At ang pinakamasakit, may bahagi sa akin na hindi pa rin galit ng buo. May bahagi sa akin na umaasa pa rin baka may paliwanag si Adrian. Doon ako natakot. Dahil ang pag-asa, kapag ibinigay sa maling tao, pwede palang maging kapatid ng pagpapahamak. Kumatok muli sa pinto. This time, parish staff ulit. Father, naghihintay po si Sir Adrian. Gusto raw niyang malaman bakit hindi pa nagsisimula at nandito rin po ang mother niya. Nagtitinginan kami. Hinawakan ko ang bouquet ko at tumayo. Hindi pa sila papasok, pero ihanda niyo. May itatanong ako at ayokong sagot lang ang marinig ko. Tinignan ako ni Attorney Sarmiento. Sigurado ka? Huminga ako ng malalim. Hindi na ito tanong kung sigurado ako sa kasal. Ang tanong na lang ay gaano ko kahinahong haharapin ang mga taong gustong gamitin ang pangalan ko. At sa puntong iyon, alam kong hindi pa ito panalo. Dahil habang dumarami ang ebidensya, mas lumilinaw din na hindi lang si Adrian ang kalaban ko. May isa pang taong nagbukas ng pinto mula sa loob at malapit ko na siyang makilala. May mga pagtataksil na kapag nalaman mo, agad mong maipapangalan. Panloloko, pagsisinungaling, panggagamit. Pero may isang uri ng pagkakanulo na mas mahirap lunukin dahil galing sa taong hindi mo inakalang kaya kang ilapit sa apoy habang nakangiti at kunwaring inaayos ang laylayan ng damit mo. Bago pa makapasok si Adrian at ang nanay niya sa side chapel, humiwalay muna si Mina para kausapin sa labas iyong assistant coordinator na source niya. Nakatayo ako malapit sa rebulto ni San Jose sa sulok, habang si Bea, si Tito Ramon at ang mga sponsor ay nasa likod ko. Si Father Emil tahimik na nagdarasal, o baka pinipigilan din ng sarili niyang hindi mainis sa gulong dinala sa loob ng simbahan. Ilang minuto pa, bumalik si Mima hawak ang phone niya at halatang may mabigat ng pasya. Ma'am, sabi niya, may nakuha po akong screenshots. Iniabot niya kay Attorney Sarmiento ang phone, pero sa akin din nakatutok ang screen. Nandoon ang thread. Short messages, walang drama, walang malalaking salitang kontrabiga. Mas masahol pa nga dahil ordinaryo ang tunog. Adrian, please revise, under joint, after ceremony. She won't question if phrased as household settlement. Unknown number. Need confirmation from bride or her family. Adrian, my aunt on her side already said this is okay. Will align after Mass. Unknown number. Name. Adrian. Tita Celine. Napahigpit ang hawak ko sa bouquet.
Hindi agad nag-sink in ang pangalan, kasi ang unang pumasok sa isip ko, imposible. Si Tita Celine ang nakababatang kapatid ni Mama. Hindi kami sobrang magkalapit, pero siya ang isa sa mga tumulong sa akin sa mga unang buwan matapos mawala si Mama. Siya rin ang madalas magsabi na, huwag kang masyadong matigas, Lara. Tuwing pinipili kong itago ang detalye ng trust ko o umiwas sa mga tanong tungkol sa perang naiwan sa akin. Hindi siya pwedeng, putol ni Bea sa sarili niya. Hindi pwede, pero pwede pala. Dahil sa loob ng ilang segundo, nagsunod-sunod ang mga alaala, na dati walang laman pero ngayoy parang sinindihan mula sa likod. Si Tita Celine ang unang nagtanong kung magkakaroon ba ng prenup. Si Tita Celine ang nagsabi kay Divina noon sa bridal shower na practical si Lara, hindi yan magdadamot sa asawa. Si Tita Celine ang paulit-ulit na nagtatanong kung sino raw ba ang humahawak ng trust at bakit hindi ko raw mas i-open kay Adrian para sa pagpapakita ng tiwala. Noon, inisip kong concern lang na baka gusto niya lang akong maging mas malambot. Ngayon, pakiramdam ko, nilalason niya pala ang salitang tiwala para mas madali akong ihain. Umupo ako, hindi dahil nahihilo ako, kundi dahil may bagong sakit na hindi na kay Adrian nanggagaling. Mas malapit, mas matagal ko nang kilala. Bakit? Iyon lang ang lumabas sa bibig ko. Walang agad sumagot. Si Attorney Sarmiento ang unang naglatag ng hindi emosyonal na posibilidad. Could be access, could be money, could be utang, could be influence. Pero malinaw na may impormasyon ibinigay siya, or leastwise, nagpanggap si Adrian na mayroon siyang basbas mula sa side mo. Hindi siya maglalakas ng loob gamitin ang pangalan ni Tita Celine kung wala siyang pinanggagalingan. Sabi ko, halos pabulong. Si Bea ay nakapamawang na, nanginginig sa galit. Tawagan natin siya. Hindi pa, putol ni Attorney Sarmiento. Kapag tinawagan niyo ngayon, mabubura ang trail. Mas okay kung mauna tayong magtala ng screenshots, timestamps at witness statements. Witness statements. Ito na yung puntong nararamdaman kong lumilipat na ang kwento ko mula sa sakit papunta sa proseso. Hindi pa ako gumagaling pero nagsisimula na akong hindi malunod. Kaya lang sa gitna ng lahat, may bagong uri ng hirap ang bumukas sa loob ko. Dahil kaya ko nang harapin si Adrian na manluloko. Mas mahirap harapin na posibleng may dugo kong tumulong para mangyari iyon. Lara, sabi ni Ninong Oscar, marahan. Anong gusto mong mangyari kapag papasok sila rito? Tumingin ako sa pinto. Sa kabilang side niyon, malamang ay buo pa rin ang kumpiyansa ni na Adrian at Divina. Marahil inis lang sila dahil na-delay ang programa. Marahil iniisip nilang ako na naman yung emotional bride na kailangang pakalmahin, yakapin at sabihang normal lang kabahan. Hindi nila alam na sa loob ng ilang minuto, nabuksan na ng 3 pinto na hindi nila maisasara basta-basta. Ang narinig kong bulong, ang trust alert at ang supplier billing trail. At ngayon, may pang-4 na, Tita Celine. Sa totoo lang, sa mismong sandaling iyon, kaya ko nang ipatawag silang lahat. Kaya kong ipabasa ang screenshots, kaya kong tumayo sa harap ng principal sponsors at sabihin na tapos na. Mas madali iyon, mas mabilis, mas satisfying pakinggan para sa mga tao, pero may isang bagay akong ayaw mangyari. Ayokong maging simpleng esena lang ito na pwedeng baliktarin ng kampo nila pagkatapos. Yung tipong sasabihin nilang emotional ako, overreacting, wedding jitters lang, na nagkamali lang ng salita si Adrian, na misunderstanding lang ang supplier memo, naggawa-gawa lang ang hinala ko dahil natakot akong magpakasal. Gusto ko, kapag huminto ang kasal na ito, hindi dahil sumigaw ako, kundi dahil hindi na nila maikakaila ang pattern. Papasukin sila, sabi ko, wakas. Pero isa-isa lang, mauna si Adrian. Nagkatinginan sina Bea at Tito Ramon pero walang tumutok. Maya-maya, bumukas ang pinto. Nandoon si Adrian. Suot niya ang cream na barong na siya mismo ang pinili. Minimal, neat, may manipis na burda sa kwelyo. Mukha siyang lalaking handang magkasal. Malinis, maayos, controlled. At doon ko muling napatunayan na ang pinakadelikadong tao ay hindi yung mukhang halata ang kasamaan,
kundi yung kayang mukhang mahinahon habang pinaplano ang pakinabang tabi ng altar. "Love, anong nangyayari?" tanong niya. Pilit may lamig sa boses. Nag-aalala na ang lahat. Hindi ako agad sumagot. Tinitigan ko muna siya. Ilang taon ko ring minahal ang mukhang iyon. Yung paraan niyang bahagyang pagtaas ng kilay niya kapag curious siya. Yung pag-ayos niya ng manggas kapag alangan siya. Yung controlled na boses niya na noong una akala ko tanda ng maturity. Hindi ko napansin agad na pwede palang tanda rin iyon ng sanay magsinungaling na hindi napapangiwi. "Narinig kita," sabi ko. Nanlaki ang mata niyang bahagya. Saglit lang, pero sapat. "Ano?" "Narinig kita sa koridor. Sinabi mo sa nanay mo na tinitiis mo lang ito hanggang makuha mo ang pera." Natahimik ang buong kwarto. Tumingin siya sa paligid. Parang saka lang niya napansin na hindi ito private usap ng fiancé at bride. Nandoon si Father Emil. Nandoon ang attorney. Nandoon ang sponsor. "Lara, hindi ganyan ang ibig kong sabihin." "Paano ang ibig mong sabihin?" Lumunok siya. "Stress lang ako. Maraming gastos. Alam mo namang pressure." Ipinatong ni Attorney Sarmiento sa mesa ang supplier memo. "At ito?" Nanlalamig kong pinanood ang pagbabago ng mukha ni Adrian nang makita ang papel. Hindi panic agad, kundi quick calculation. Yung tingin ng taong alam na may butas ang kwento niya at naghahanap siya kung aling pader ang pinakamadaling takbuhan. Draft lang yan. Hindi final. Normal sa events ang revisions. "Under my marital name?" Tanong ko, nang hindi ko alam. "Love, para lang malinaw ang accounting after." "After what?" Putol ko. "After masabit ang pangalan ko sa bayarin mo?" Napahigpit ang panga niya. "Hindi ko utang yan." "Then bakit ganyan ang phrasing?" Wala siyang sagot agad. At doon ko unang naramdaman na ang katahimikan niya hindi na kalamangan. Bitak na. Ngulit bago pa tuluyang mabitak ang harapang suot niya, biglang may kumatok muli. Parish staff. "Ma'am, nandito si Tita Celine. Tinatanong bakit delayed." Parang may kumalabog sa ilalim ng dibdib ko. Hindi ko alam kung dapat akong manghina o tumigas. Dahil sa wakas, heto na ang taong hindi ko inakalang madadawit. At sa susunod na sandali, alam kong hindi na lang fiancé ko ang haharapin ko, kundi ang bahagi ng sarili kong pamilya na posibleng matagal nang nagtuturo sa kanila kung saan ako pinakamadaling sugatan. Minsan, ang pinakamasakit na katotohanan ay hindi iyong wala kang kakampi, kundi iyong may mga taong nasa tabi mo pala buong panahon pero hindi para protektahan ka, kundi para bantayan kung kailan ka pinakamadaling maitulak. Pagpasok ni Tita Celine, parang biglang lumiit ang side chapel. Hindi dahil maliit iyon, kundi dahil lahat ng hangin sa loob tila naagaw ng mukha niyang pamilyar na pamilyar sa akin. Parehong ilong ni Mama, parehong hugis ng mata, parehong pagkakabungad ng buhok sa noo. Kung hindi ko alam ang nasa screenshots, baka sa mismong sandaling iyon lalapit ako at magpapayakap. Ganon ang nakasanayan ko sa kanya. Malambot ang boses, maamo ang dating, laging may advice na nakabalot sa concern. Ngayon, ang una kong naisip nang makita ko siya ay, ilang beses mo kong tinignan na para bang pamangkin mo ko, pero ang nasa isip mo pala ay kung paano ko mapapakinabangan. "Lara, ano na ba talagang nangyayari?" Tanong niya, bahagyang hinihingal. "Nasa labas ang mga tao, nag-aalala na sila." Hindi ko agad siya pinauko. "Tita?" sabi ko. "May itatanong ako sa iyo at sana sa pagkakataong ito, hindi mo ko iikutan." Napatingin siya sa ibang tao sa loob. Kita kong hindi niya gusto ang setup. Hindi siya sanay na may audience kapag may dapat ipaliwanag. "Ano naman yan?" tanong niya, pilit magaan ang tono. Itinaas ni Attorney Sarmiento ang phone at ipinakita ang screenshot. Sa loob ng ilang segundo, literal kong nakita ang pagkatuyo ng mukha ni Tita Celine. Hindi niya agad nabitawan ang ekspresyon niya, pero kumupas ang kulay, bumagsak ng kaunti ang balikat at napaatras siya ng kalahating hakbang. "Huwag mong sabihing hindi ikaw yan,"
sabi ko. Hindi ko pa sinasabing kasabwat ka sa lahat, pero gusto kong marinig mula sa iyo kung bakit ginagamit ang pangalan mo sa usapang hindi ko alam. Nagbuka siya ng bibig, saka muling isinara. Tumingin siya kay Adrian. Mali. Napakamali ng pagkakamali niya. Dahil sa isang tingin na iyon, may nasabi na siyang mas malaki kaysa anumang paliwanag. At nakita iyon ng lahat. Celine? Sabi ni Tito Ramon, mas mabigat ang boses kaysa dati. May alam ka? Hindi ganyan kasimple, sagot niya. E di pasimplehin mo. Dahil bride siya, hindi bangko. Tama na, sabi ni Father Emil. Hindi malakas pero sapat para tumigil ang lahat. Lahat ay magsasalita ng maayos, pero magsasabi ng totoo. Napahawak si Tita Celine sa strap ng bag niya. Nang magsalita siya ulit, hindi na maamo ang tono. Pagod, defensive, at may halong hiya. Hindi ko akalang aabot sa ganito. Sa anong ganito? Sa puntong nahuli kayo? Napapikit siya, at doon siya unang nasira. Hindi kita ibinebenta, Lara. Iniisip ko lang na makakatulong din naman sa magiging asawa mo kung maayos ang mga sabit bago kayo magsimula. Maayos gamit ang pangalan ko? Matigas kong tanong. Hindi lang pangalan mo, sagot niya, napataas bigla ang boses. May pera kang nakaipit sa trust na hindi mo naman ginagamit, samantalang kayo namang ikakasal na, natural lang na… Natural? Ulit ko. Biglang tumahimik ang lahat. Narinig ko sa labas ang mahinong ingay ng mga taong nag-uusisa na. May ilang yabag sa koridor. May host na pilit pinapakalma ang crowd. Pero sa loob ng kwarto, para kaming nasa ilalim ng uling. Lahat mabagal, lahat malinaw, lahat mabigat. Natural? Sabi ko ulit, mas mahina na, mas delikado. Natural na ipaalam mo sa fiancé ko ang tungkol sa trust ng anak ng kapatid mo? Natural na tulungan mo siyang ihanay ang wedding liabilities sa pangalan ko? Natural na magdesisyon ka para sa pera na hindi sayo? Naiwas siyang tingin. Hindi ko sinabi ang buong detalye. Pero may sinabi ka. Hindi na siya sumagot. At doon na tuluyang tumama sa akin ang bigat ng ikalawang pagtataksil. Hindi ito aksidenteng nadulas. Hindi ito simpleng misunderstood concern. May desisyon, may pagkapiking, may paniniwala siyang okay lang pakialaman ang mga hangganan ko basta sa tingin niya ay makakatulong sa isang lalaking hindi naman niya tunay na kilalang sapat. Bumaling ako kay Adrian. At ikaw? Tahimik siya, pero hindi na buo ang composure niya. Nagsisimula ng kumunot ang noo. Nagsisimula ng mawalan ng tamang tiempo ang sagot. Tidrian? Oo, may pressure ako. May mga kailangan akong ayusin, pero hindi ibig sabihin nun na ginagamit kita lang. Anong mga kailangan mong ayusin? Tanong ni Attorney Sarmiento. Nag-atubili siya. Adrian, ang tanong ay hindi na kung mahal mo ko. Ang tanong ay, ano ang mga inaasahan mong sasalo ako pagkapirma ko? Napalunok siya. Mula sa gilid, napasandal si Tita Celine sa upuan. Hilatang gusto na lang maglahog. Pero tapos na ang panahon na pwedeng umasa sa paglalahog. May short-term obligations, sabi ni Adrian, halos pabulhong. Sa business ng pinsan ko, pumasok ako bilang guarantor. Lumaki ang kailangan. Akala ko maaayos bago ang kasal. Akala mo? Kaya mo ko pinakasalan ng may nakatabing joint household settlement, kaya kung hindi maayos, may fallback ka? Hindi fallback. Mabilis niyang sagot. Asawa mo sana ako. Sana. Hindi ko alam kung alam ba niya ang bigat ng salitang iyon sa sandaling iyon. Parang siya mismo ang umaming hindi niya ako tinitingnan bilang taong papasok sa buhay niya, kundi bilang istrukturang sasalo sa kanya. Ano ang total? Tanong ni Attorney Sarmiento. Hindi ko alam ang eksakto ngayon, sagot niya. Sinungaling, bulong ni Bea. Pero sa totoo lang, mas nakakatakot sana kung alam niya ng buo. Dahil ibig sabihin, planado lahat. Kaya lang kahit hindi niya sabihin, ramdam kong hindi maliit iyon.
Hindi ito simpleng dagdag bayad sa florist. Hindi ito kulong sa catering. May mas luma at mas malalim na problema at pinili niyang isama ako rito nang hindi ko alam. Father, sabi ko, humaharap kay Father Emil kahit kay Adrian ko gustong tumingin. Wala na po akong malayang consent. Tumanggo siya. Mabigat pero malinaw. Narinig ko. Kung itutuloy ko ito, sabi ko, hindi dahil gusto ko, kundi dahil nahihiya ako. Dahil nandito na ang mga tao, dahil baka sabihin nilang sayang at hindi po sapat iyon para sa kasal. Hindi talaga, sagot niya. Doon tuluyang nagbago ang timpla ng kwarto. Hindi na ito usapan ng tampuhan. Hindi na rin ito pag-aaway na pwedeng ayusin ng yakap sa reseksyon. Ito na ang puntong may formal na salitang huminto sa lahat. Consent. Si Attorney Sarmiento ay mabilis ng kumilos pagkatapos noon. Kinuha niyang screenshots, ipinasa sa sarili niyang email, pinatala kay Mina ang source at oras, at kinausap si Ninong Oscar tungkol sa pwedeng affidavit mula sa trust call kapag kailangan. Si Mina naman ay pinakuha sa assistant coordinator ang orihinal na email trail para sa supplier memo. Maging si Bea na gusto nang sumigaw, natutong pigilan muna ang sarili at magsulat ng timeline ng mga naalala naming red flags. At doon ko naintindihan ng tunay na halaga ng tahimik na paghihigpit. Dahil habang ang kampo nila Adrian ay umaasa sa gulo, kami naman ay gumagawa ng malinaw na salaysay. Chain of proof. Saan galing ang unang duda? Ano ang sumunod na kumpirmasyon? Sino ang may access? Ano ang tangkang ruin? Ano ang posibleng motive? Ano ang cost sa akin? Ang cost? Napatingin ako sa refleksyon ko sa salamin sa dingding. Bestida, bilong hindi na gaanong pantay. Lipstick na buo pa pero ramdam kong may bitak na sa loob ng mukha kong iyon. Sa labas, may mga bisitang naghihintay. May resepsyon na nabayaran. May mga tanong na sasagutin. May chismis na siguradong kakalat sa buong bayan bago lumamig ang kape sa mga mesa. May hiya, may sakit, may lungkot na hindi basta-basta mareresolba ng buti na lang nalaman mo. At may isang pag-ibig na sa loob ng ilang minuto, kinailaman kong ilibing ng hindi man lang naaabot ang altar. Iyon ang cost. Pero mas malinaw na rin ngayon ang kapalit kung hindi ako ihinto. Kaya nang humarap ulit ako kay Adrian, wala nang dating pag-asa na baka mapaliwanag niya ang lahat. Ang natitira na lang ay isang tahimik na pagluluksa para sa lalaking inakala kong pinili ako. Pero sa dulo, gusto lang palang pumosisyon sa tabi ko. Hindi matutuloy ang kasal. Sabi ko, hindi ako sumigaw, hindi ako nanginginig, hindi rin ako humingi ng permiso. Sinabi ko lang ang totoo. At sa unang pagkakataon buong umagang iyon, wala nang bumaligtad. Tahimik si Adrian. Si Divina nakakapasok lang at narinig ang huling linya ko, napahawak sa pinto na parang biglang nahilo. Si Tita Celine umupo at tinakpan ng bibig. Si Tito Ramon tumingin sa akin na parang gusto niya akong yakapin, pero alam niyang kailangan ko munang manatiling nakatayo sa sarili kong paa. Sa labas, maririnig ng pagbubulong ng mga tao. Hindi pa ito ang dulo. Dahil ang susunod na mangyayari, hindi lang tungkol sa pagtigil ng kasal, kundi sa pagkalat ng mga consequences na matagal nang dapat dumating. Isa-isa, tahimik, at hindi na nila kayang pigilan. Ang akala ng maraming tao, kapag hindi natuloy ang kasal, iisa lang ang tunog ng araw na iyon. Sigawan, sampalan, takbuhan, nanginginid na paliwanag sa gitna ng simbahan. Hindi pala. May isa pang tunog na mas mabigat. Yung bulong-bulungan ng mga taong unti-unting nauunawaan na may nangyaring seryoso at wala silang makuhang eksaktong detalye dahil pinili mong huwag gawing palabas ang pagkawasak ng tiwala mo. Pagkatapos kong sabihin na hindi matutuloy ang kasal, si Father Emil ang unang kumilos. Hindi siya nagsalita ng mahaba, hindi rin siya nangaral. Lumabas lang siya sa side chapel kasama ang parish secretary at principal sponsors at ilang minuto pa, narinig ko na ang mahinahon niyang boses mula sa loob ng simbahan. Mga kapatid, hindi po muna matutuloy ang pagdiriwang. May kailangang linawin sa usapin ng malayang pagpapayag ng ikakasal. Hinihiling po namin ng pag-unawa, katahimikan at paggalang sa pamilya. Walang detalye,
Walang pangalan, walang kahihiyan na isinabit sa mikropono. Pero sapat na iyon para maramdaman ng bugong simbahan na hindi ito simpleng pagkalate ng bride. May bigat, may dahilan, at higit sa lahat, may hangganang ayaw naming tawirin. Mula sa siwang ng pinto, nakita ko ang paggalaw ng mga bisita. May mga nagkatinginan, may mga tumayo, may mga tumikhim at umayos ng upo, parang umaasang lilinaw rin agad ang lahat. Yung iba, halatang gusto nang magtanong pero nandoon ang principal sponsors na siyang humarang sa mas malawak na gulo. Malaking bagay talaga sa Pilipinas ang presensya ng mga matatandang marunong magsabi ng huwag muna. Kapag sila ang nagsabi, kahit papaano, may pipiliing manahimik. Sa kabilang dulo ng side chapel, si Divina naman ay hindi na mapakali. Hindi pwedeng ganito na lang, sabi niya, mahina pero gigil na gigil. Ano na lang ang ihisipin ng mga tao? Napahiya ang anak ko. Napalingon ako sa kanya. Sa buong umagang iyon ang unang pagkakataon na naramdaman kong wala na akong utang na pakisama sa kanya. Napahiya? Ulit ko. Napahiya siya dahil hindi ko siya pinayagang gamitin ang pangalan ko? Namula ang leeg niya. Kahit ano pang narinig mo, pwede namang pag-usapan niyang ng pribado, hindi yung sisirain mo ang kasal sa araw mismo. Sa araw din mismo siya dapat harapin, sagot ko. Magsasalita pa sana siya, pero pumagitna na si Ninang Letty. Tama na, Divina. Ang anak mo hindi na disgrasya dahil sa atraso ng bride, na disgrasya siya sa sarili niyang intensyon. May mga linyang mas tumatagos kapag galing sa kapwa mo mas matanda. Nakita kong parang may gustong ibalik na sagot si Divina, pero napigil siya dahil sa dami ng taong nakasaksi sa loob ng maliit na kwarto. Naroon si Father Emil, naroon ang abogado, naroon ang sponsors, naroon ang mismong ebidensya na hindi niya alam paano babaligtarin. At doon nagsimula ang unang domino. Habang inaayos sa simbahan ang mahinahong paglabas ng mga bisita, si Mina ay tumanggap ng isa pang mensahe mula sa assistant coordinator. 2 supplier daw ay umatras na sa revised billing arrangement nang malaman nilang hindi ako informed at na may concern na ang legal counsel ko. Ayaw nilang maipit sa posibleng misrepresentation. Nagwi-withdraw na sila sa side arrangements, sabi ni Mina. Hindi iyon tunog matagumpay. Mas tunog iyon ng unang pirasong kahoy na tumba, saka isinunod ang katabi. Si Attorney Sarmiento ay tumawag sa Trust Department para i-confirm ang advisory alert sa harap ni Ninong Oscar. Pagkababa niya ng tawag, maikli lang ang report niya. Locked, no discussions, no triggers, no marital status-based release movement without Lara's direct in-person instruction and legal presence. Simple power move. Walang drama, walang kamera. Pero sa isang tawag na iyon, natanggal ang pinakaunang inaasahan nilang hagdan. Pagkatapos noon, dumating naman ang second layer. Yung pinsan daw ni Adrian na pinasok niya bilang guarantor, sunod-sunod na raw ang tawag sa kanya dahil may supplier na nakaalam na hindi matutuloy ang kasal at may financial uncertainty. Hindi ko narinig mismo ang buong usapan pero nakita ko ang mukha ni Adrian habang hawak ang phone niya sa labas ng pinto. Pawis sa sintido, panga na mahigpit, hindi na makakuha ng mahinahong timpla. Noon ko naisip, ganito pala ang tahimik na pagbagsak. Hindi sa isang eksena, kundi sa pagkawala ng mga inaasahan mong sasalo sa'yo. Hindi ko pa rin siya pinapatawag ulit noon, hindi dahil duwag ako, kundi dahil ayoko nang magsayang ng salita habang nagsisimula ng magsalita ang mga pangyayari para sa akin. Sa mga sumunod na minuto, may isang bagay pang nangyari na hindi ko inaasahan. Lumapit sa akin si Tita Celine. Hindi sa harap ng lahat, hindi rin may pag-iyak agad. Tahimik lang siyang tumayo sa tapat ko. Parehong pagod ang mata namin. "Lara," sabi niya, "galit ka sa akin at tama ka." Hindi ako nagsalita. Hindi ako humingi ng kapatawaran para gumaan agad ang loob ko, dagdag niya. Pero gusto kong sabihin ang totoo, bago ito manggaling sa iba. Tinignan ko lang siya. "May utang ako," sabi niya. "Hindi kasing laki ng iniisip mo, pero sapat para matinik ako sa hiya at sa kakulangan."
Noong minsang nalaman ni Divina na naghahabol ako sa puhunan para sa butika ni Joel, doon siya nagsimulang maging malapit. Sabi niya, pareho lang daw tayong pamilya ngayon. Pareho lang daw kaming gustong siguraduhin na hindi mahihirapan ang pagsisimula ninyo. Hindi ko napansing dahan-dahan na pala niyang kinukuha mula sa akin ang mga impormasyong hindi ko dapat ibigay. Hindi mo napansin? Tanong ko, sa wakas. Napayuko siya. Napansin ko. Pinili ko lang tawaging iyong concern kaysa pang-ihimasok. Mas madaling sikmurain. Mas madaling sikmurain. Halos gusto kong matawa sa pait ng linyang iyon. Dahil iyon din ang kasalanang paulit-ulit kong ginawa kay Adrian. Tinawag kong concern ang panghihimasok. Tinawag kong excitement ang pagkaatat. Tinawag kong future planning ang pag-aabang sa pera. Pare-pareho kaming nagkulang sa isang bagay, sa tamang pangalan ng mali. May sinabi ka ba tungkol sa trust? Tanong ko. Hindi ang buong detalye, sagot niya. Pero sinabi kong mahigpit ka sa pera dahil may bilin ang mama mo. Sinabi kong may kondisyon bago mo basta galawin. At sinabi kong kapag kasal ka na, baka maging mas bukas ka sa pag-uusap. Napasara ako ng mata. Sapat na pala iyon. Hindi na kailangang ibigay ang eksaktong numero, bangko o dokumento. Sapat na ang direksyon. Sapat na ang pag-confirm na may dapat silang pagtiyagaan. Sapat na ang payo kung saan ako pinakamadaling kausapin kapag asawa ko na ang kaharap ko. Bakit? Tanong ko ulit. Hindi galit ang boses ko. Mas masakit. Pagod. Dahil akala ko makakabawi rin ako kalaunan sa'yo. Na kapag nakabangon ako, maibabalik ko ring buo ang tiwala mo. Hindi ko inisip na ganito kabigat ang puputukan. Doon ko naintindihan ang isa pang nakakatakot na katotohanan sa buhay. Hindi lahat ng nananakit sa'yo, galit sa'yo. Yung iba, gusto ka pa rin nila, pero mas gusto nila ang pakinabang, ginhawa o pansariling lunas na makukuha nila kapalit ng kaunting sugat sa'yo. At para sa akin, minsan mas masakit iyon kaysa tahasang puot. Sa labas ng simbahan, nagsisimula ng lumabas ang mga bisita. May ilang lumapit kay Tito Ramon at sa sponsors. Ang sagot nila, pare-pareho. May personal na bagay na kailangang ayusin. Salamat sa pag-unawa. Walang karugtong. At habang unti-unting kumakalat ang disiplina ng katahimikan, doon naman nagsimula ang pagkupas ng kampo ni Adrian. May umatras na supplier, may na-lock na access, may na-document na screenshots, may witness na sa trust alert, may principal sponsors na nakasaksi sa inconsistencies. Hindi pa yun formal na pagbagsak, pero yun na ang simula ng pagkawala nilang hawak sa kwento. At sa kauna-unahang pagkakataon mula nung bumagsak ang bouquet ko sa sahig, naramdaman kong hindi na lang basta ako tumatakas sa maling kasal. Pinipigilan ko na ring maitayo sa pangalan ko ang isang sistema ng pagbabayad sa kasalanan ng iba. At hindi pa tapos ang domino. Dahil sa susunod na haharap sa akin si Adrian, wala na siyang matatabong kulang lang sa paliwanag. May mga bagay ng kailangan niyang sabihin o tuluyang mawala ang natitirang respeto ng lahat ng naroon. May sandaling darating sa bawat pagtataksil na hindi na sapat ang denial. Kapag masyado ng maraming piraso ang nasa mesa, kahit ang pinakasanay magsinungaling, mapipilitan ding pumili. Aamin ba siya ng bahagya o ilulubog niya ang sarili niya sa kasinungalingang mas madaling mapatunayan? Pagkatapos mailabas ang karamihan sa mga bisita at manatili na lang ang principal sponsors, immediate family at ilang taong direktang kailangan sa sitwasyon, muling pinapasok si Adrian sa side chapel. Iba na ang mukha niya ngayon. Wala na iyong controlled softness na una niyang dala. Hindi na siya mukhang groom na naabala lang.
Mukha na siyang lalaking napagtantong ang mga salitang binitiwan niya sa tingin niyang ligtas na sulok ay umabot sa maling tenga. O sa tamang tenga, depende kung sino ang tatanungin. Si Divina ay gusto pa ring sumama sa loob pero pinigilan muna siya ni Father Emil. Isa-isa lang, sabi niya, may kailangang marinig ng malinaw. Nang magsara ang pinto, kami lang ulit. Ako, si Adrian, at ang mga taong hindi na pwedeng sisihin bilang nakikisawsaw. Hindi ako umupo, nakatayo lang ako sa harap niya. Hawak ang bouquet na para nalang paalala sa kung anong dapat sana ang nangyari sa araw na iyon. Adrian, sabi ko, huling pagkakataon mo na ito para magsabi ng diretsyo. Hindi para maibalik ang kasal, tapos na iyon, kundi para malaman ko kung gaano kalalim ang plinano mo. Wala akong plinanong saktan ka, sagot niya agad. Iyon ang problema sa mga taong sanay umiwas. Kapag tinanong mo sila tungkol sa kilos nila, damdamin agad ang isasagot dahil mas madaling pagtalunan ng intensyon kaysa dokumentuhin ng ginawa. Hindi ko tinanong kung gusto mo akong saktan. Sabi ko, tinanong kita kung gaano kalalim. Tumahimik siya. Si Attorney Sarmiento ay inilapag sa mesa ang mga kopya ng supplier memo, ang screenshots at ang notes mula sa trust call. Mas mabuti kung ikaw na mismo ang magdudugtong, sabi ng abogado. Dahil kung kami ang bubuo ng buo mong pattern, baka hindi mo magustuhan ang lalabas. Hindi sumagot si Adrian agad. Nakatingin lang siya sa mga papel na parang umaasa pang may kusang magbabago sa nakasulat doon. Sa huli, huminga siya ng malalim. May obligasyon ako sa negosyo ng pinsan ko, sabi niya. Pumasok ako bilang guarantor noong 1 taon. Akala ko lalaki ang contract at mababayaran ko kaagad. Hindi nangyari. Tumaas ang penalties. Nadagdagan pa dahil may isang cancelled shipment na ako ang sinisingil. Magkano? Tanong ko. Saglit siyang pumikip. Hindi ko dala ang exact ngayon. Approximate, sabi ng ninong Oscar mula sa likod. Hindi na siya nakaiwas. Lampas 1 milyon, sagot niya sa wakas. Parang may tumama sa hangin. Hindi ako gumalaw, pero sa loob ko, may tumigil. Lampas 1 milyon. Hindi pala ito simpleng sabit. Hindi ito short-term na pwedeng takpan ng ilang buwan ng pagtitipid. Ito ay isang bigat na gusto niyang ilapit sa akin nang hindi malinaw, nang hindi nagpapaalam, nang hindi man lang ako pinipiling igalang bilang taong may karapatang magpasya kung sasalo o hindi. At plano mong ano? Tanong ko. Ang boses ko halos hindi ko nakilala sa lamig. Hintayin na ikasal tayo, saka ilatag sa akin na may obligasyon kang kailangang kong intindihin bilang asawa? Hindi siya makatingin ng diretsyo. Hindi ko planong ibigay lahat sa'yo, pero handa kang gamitin ang pangalan ko para lumuwag ka. Tahimik. At sa katahimikang iyon, dumating ang admission. Hindi buong buo, hindi malinis ang bahiris na dating, pero sapat. Akala ko, sabi niya, mahina. Kapag kasal na tayo, mas magiging team tayo sa pagharap sa lahat. Napatawa ako. Hindi malakas, hindi masaya. Yung tawang hindi makapaniwala na iyan pa rin ang pinili niyang salita. Team? Sabi ko. Anong team ang pinapasukin ng hindi sinasabi ang tunay na score? Hindi siya sumagot. Tumingin ako sa kanya ng diretsyo. At sa unang pagkakataon mula nung minahal ko siya, wala na akong hinahanap na paliwanag na makakapagpabuti sa tingin ko sa kanya. Gusto ko na lang marinig ang lawak ng totoo. Minahal mo ba ako? Tanong ko. Napatingin siya sa akin. Sa wakas, may emosyon na hindi scripted ang dumaan sa mukha niya. Pagod, hiya, at isang klase ng lungkot na huli na para may maayos pa. Oo, sabi niya. Pero hindi sapat para igalang ako. Hindi siya kumontra. Doon ko tuluyang tinanggap ang pinakamahirap na bahagi. Na posible palang may pagmamahal, pero may kasama iyong pagiging makasarili. May kasama iyong pagtatago. May kasama iyong pag-asang sa oras na mahal ka na ng tao, baka pumayag na siyang dalhin ng hindi niya pinili. At para sa akin, hindi na iyon pag-ibig na pwedeng tayuan ng buhay. Bumukas ang pinto. Pumasok si Divina kahit hindi na sinabihan, halatang hindi na kayang maghintay sa labas. Ano na? Hanggang kailan niyo siya iinterogahin? Sabi niya.
Kung may utang siya, hindi ba't mas lalong panahon na para tulungan niyo ang isa't isa? Yan ang kasal. Nagsasalo. Hindi po. Putol ko. Hindi iyon ang kasal. Ang kasal, hindi ambush. Namula siya. Napakakitid ng puso mo. Hindi ako nasaktan sa linyang iyon. Nakakapagtaka. Marahil dahil sa puntong iyon, wala na siyang hawak na salita na kaya pa akong baguhin. Masakit siguro para sa inyo na hindi ninyo nakuha ang inaasahan ninyo, sabi ko. Pero huwag niyo pong tawaging makitid ang taong tumangging gamitin bilang pambayad sa hindi niya nilikha. Magsasalita pa sana siya, pero nagsalita na si Tita Celine mula sa gilid, mahina ngunit malinaw. Tama na, Divina. Napalingon kaming lahat sa kanya. Tama na, ulit niya. May mali tayo, huwag na nating baligtarin pa. May bigat ang pag-aamin kapag nanggaling sa taong buong umaga mong gustong marinig ang totoo. Hindi ibig sabihin nun, magaan na agad. Hindi ibig sabihin nun, may patawad na. Pero ibig sabihin nun, wala nang ligtas na puwang para sa kasinungalingan. Napaupo si Divina na parang biglang naubusan ng lakas. Si Adrian naman, nakatitig na lang sa sahig. At ako, sa gitna ng lahat, biglang naramdaman ng isang katahimikang hindi ko inakalang mararanasan ko sa araw na dapat ay kasal ko. Hindi saya, hindi ganti, kundi kapayapaan na nagsisimula sa desisyon hindi ko na kailangang ipagtanggol sa sarili ko. Lumapit si Father Emil. Lara, sabi niya, may gusto ka pa bang sabihin bago natin tuluyang tapusin ang araw na ito rito? Tumingin ako sa altar sa labas. Hindi ko man iyon tanaw ng buo mula sa side chapel. Naisip ko ang carpet na hindi ko nilakaran. Ang musika na hindi tinugtog para sa marcha ko. Ang mga pangakong hindi ko binitiwan. At wala akong pinagsisisihan. Meron po, sabi ko. Humarap ako kay Adrian. Pinapatawad kitang bilang tao na may takot at kahinaan, sabi ko. Pero hindi kita mapagkakatiwalaan bilang asawa. At minsan, hindi sapat ang pagmamahal kung wala itong dangal. Doon siya unang napapikit ng matagal. Hindi ko alam kung nahihiya siya, nasaktan, o napagod na sa pagtatago. Hindi ko na rin kailangang alamin. Dahil sa sandaling iyon, tapos na ang huling tali ng ilusyon. At ang natitira na lang ay kung paano ko gagamitin ang araw na ito para hindi puro pagkawala ang matandaan ko rito. Akala ko noon, kapag hindi natuloy ang kasal, puro abo na lang ang matitira sa araw na iyon. Mga upuang walang laman, mga bulaklak na masasayang, mga pagkaing lalamig, mga regalong ibabalot ulit sa hiya. Mga tinging susukat sa'yo kung gaano ka katapang o kahina, batay sa desisyong hindi naman sila ang magdadala habang buhay. Hindi pala. May mga araw na kahit hindi matuloy ang plano, pwede pa ring mailigtas ang saysay. Bandang 12:00 na nang tuluyan naming tapusin ang usapan sa simbahan. Ang ilan sa mga bisita ay nakauwi na. Yung iba nanatili sa labas pero nirerespeto ang distansya. Hindi rin ako pinilit ni Tito Ramon na humarap sa lahat. Hindi rin ako pinakiusapan ni Ninang Leti na magpakita man lang para sa social courtesy. Sa wakas, may mga taong piniling unahin ang katahimikan ko kesa hitsura ng araw. Ang reception ay nakaset sa isang lumang ancestral house na ginawang events venue, ilang minuto lang mula sa simbahan. Noon pa man, paborito ko na ang lugar na iyon. Mataas ang kisame, kapis ang bintana, at sa likod ay may maliit na garden na may mga paso ng santan at gumamela. Gusto ko sanang doon magsimula ang buhay may asawa ko. Simple, mainit, may kasaysayan. Hindi ko akalaing doon ko rin sisimulan ang bagong bersyon ng buhay ko. Mag-isa, pero hindi wasak. Habang nasa kotse ako kasama sina Bea at Tito Ramon, inaasahan kong sasabihin nilang umuwi na lang ako, magkulong, matulog, umiyak bukas. Pero ako mismo ang nagsalita. Pupunta tayo sa reception. Napalingon si Bea. Sigurado ka? Oo. Para saan?
Tanong ni Tito Ramon maingak. Tumingin ako sa bintana. Sa labas, tirik ang araw ng Batangas. Maliwanag, walang pakilalam sa hiya, sakit o tsismis. Iyon ang nakakairita minsan sa mundo. Tuloy lang ito kahit may gumuho sa loob mo. Dahil ayokong ang huling gamit ng araw na ito ay para sa kasinungalingan, sabi ko. May mga supplier na maayos, may mga bisitang bumiyahe, may pagkaing naluto. Hindi ko man mababawi ang sakit, kaya kong ayusin ng wakas. Pagdating namin sa venue, naroon pa rin ang catering head, ang host, ilang waitstaff, at ang iba sa mga principal sponsors. Halata sa mukha ng lahat na hindi nila alam kung paano ako kakausapin. Yung iba, umiwas ng tingin. Yung iba, puno ng awa. Yung iba, nag-aalangan kung tatawagin akong ma'am o hiha o wala na lang. Ako na ang umalis sa alangan. Maghahain pa rin tayo, sabi ko. Pero hindi na reception. Napatingin silang lahat sa akin. Yung giveaways, ma'am? Tanong ni Mina. Napatingin ako sa mga kahon na may nakadikit pang initial naming dalawa. Sandali akong natahimik. Pagkatapos, gumiti ako ng napakaliit. Hindi dahil okay na ako, kundi dahil may naiisip akong paraang hindi puro pait ang maiiwan. Alisin ang tags, sabi ko. Yung laman ipamigay sa guests at staff. Yung ibang hindi na magagamit, idagdag sa donation packs. Tahimik na gumalaw ang mga tao. Hindi magulo, hindi heroic music, walang biglang palakpakan. Pero may kakaibang paggalang sa bawat utos na sinusunod. At marahil iyon ang unang totoong pagdiriwang na nangyari sa araw na iyon. Hindi ng pag-ibig na akala ko'y matatag, kundi ng pagpili kong huwag hayaang madumihan ang lahat. Sa gitna ng pag-aayos, lumapit si Attorney Sarmiento. Lara, sabi niya, may dalawa kong suhestyon. Una, isulat agad natin ang timeline habang sariwa pa. Pangalawa, isecure mo ang anumang personal account, IDs at documentation na posibleng alam ni Adrian o ni Tita Celine. Tumanggo ako. Gagawin natin. May isa pa, sabi niya. About the funds already paid for today, may ilang non-refundable, pero may bahagi ring pwedeng i-repurpose legally. Desisyon mo kung gusto mong habulin ng restitution sa mga gastos na lumitaw dahil sa misrepresentation. Napaisip ako. Nung una, akala ko gusto ko ng matinding ganti, iyong may kahihiyang kapalit, iyong may publikong pagbagsak, iyong mararamdaman nilang napahiya rin sila tulad ng sakit na ibinigay nila sa akin. Pero habang pinapanood ko ang mga waiter na maingat na nag-aayos ng trays para hindi masayang ang pagkain, habang nakikita ko si Mina na nagtatanggal ng monogram stickers isa-isa, habang naririnig ko sa kabilang mesa ang mga sponsor na mahinahong hinihikayat ang mga natitirang bisita na kumain muna bago umuwi, may ibang uri ng wakas ang pumasok sa isip ko. Hindi iyong ubusin sila, kundi iyong ibalik sa ayos ang kaya pang ayusin at itakda ng malinaw kung saan nagtatapos ang pakikisama at nagsisimula ang pananagutan. Kaya kinahapunan, bago tuluyang maghiwa-hiwalay ang lahat, humarap ako sa maliit na grupo ng principal sponsors, immediate family, at staff na nanatili. Hindi ako umakyat sa stage, hindi ako humawak ng mikropono. Tumayo lang ako sa gitna ng venue, suot pa rin ng bestida na hindi na naging damit pangkasal, kundi damit ng isang babaeng marunong huminto. Salamat sa paggalang sa katahimikan ko ngayong araw, sabi ko. Hindi ko na ibibigay ang buong detalye dahil may mga bagay na kailangan pang ayusin ng maayos. Pero may isang bagay akong gustong malinaw. Ang hindi pagtuloy ng kasal na ito ay hindi kabiguan ng pag-ibig lang. Ito ay desisyon laban sa panlinlang. Tahimik ang lahat. Maraming nasayang sa papel,
Dagdag ko. Oras, plano, pera, paghahanda, pero ayokong puro iyon ang manatili. Kaya ang anumang bahagi ng araw na ito na kaya pang gawing mabuti, gagawin natin. Tumingin ako sa likod, sa mga kahon ng natirang books and paper goods na sana'y table styling lang para sa reception. Bigla kong naalala ang pangarap ni Mama noon na makapagbuo ng maliit na reading corner para sa mga batang pumupunta sa printing shop niya habang naghihintay ang mga magulang niya. Hindi niya iyon natapos. Ako rin, hindi ko natapos ang kasal ko. Pero baka may ibang bagay na pwedeng simulan. Yung natitirang reusable decor budget at mga librong dinala para sa setup, sabi ko, ilalaan ko sa munting reading room na ipapagawa sa Parish Hall Annex kung papayag si Father Emil. Para sa mga batang naghihintay sa catechism, sa mga estudyanteng walang tahimik na lugar, at sa sino mang gustong maupo at magbasa. Napatingin sa akin si Father Emil, tila nagulat. Pagkatapos, ngumiti siya. Iyong ngiting hindi masaya para sa nangyari, pero may paggalang sa pinili kong gawin mula rito. Bukas ang pinto namin para riyan, sabi niya. At sa unang pagkakataon buong araw, may narinig akong tunog na hindi masakit sa dibdib. Mahinang palakpak. Hindi marami. Hindi sabay-sabay, pero totoo. Hindi para sa drama, hindi para sa esena, kundi para sa desisyon na may tahimik na dangal. Nang gabing iyon, bago ko tuluyang hubarin ang bestida ko, tumayo ako sa harap ng salamin sa bahay ni Tito Ramon. Wala na ang ingay ng simbahan, wala na ang amoy ng handa, wala na ang bigat ng mga matang nakatingin. Ako na lang. At sa wakas, umiyak ako. Hindi dahil gusto ko pang habulin si Adrian, hindi dahil nangihinayang ako sa kasal, kundi dahil may pagluluksa na kailangang daanan para sa bersyon ng buhay na hindi na mangyayari. Pero kasabay ng luha, may isa pang bagay na dumating. Ginhawa. Dahil kahit wasak ang araw, hindi ako nabenta ng hiya. Hindi ako napilit ng pressure. Hindi ako nagpakabait hanggang pati pagkatao ko maipamigay ko rin. Minsan, iyan ang tunay na pag-ibig sa sarili. Hindi iyong maingay na paglayo, kundi iyong malinaw na paghinto. Kaya kung may aral man ang araw na iyon, ito iyon. Hindi lahat ng hindi natuloy ay sayang. May mga bagay na kailangang masira bago ka tuluyang maligtas. At may mga pangakong hindi mo binibigkas sa altar, pero siya palang magliligtas ng buong buhay mo. Ang pangakong hindi mo ipapahiram ang dangal mo sa taong gusto lang hiramin ang kinabukasan mo. Kung umabot ka rito, mag-like, mag-share at mag-subscribe ka. At isulat mo sa comment, hindi lahat ng pag-alis ay pagkatalo. Dahil minsan, ang pinakamalinis na panalo ay iyong hindi mo na ipinaglaban ng maling tao. Pinili mo na lang sa wakas ang tamang hangganan.